Kabanata 1476, gusto mo bang magdagdag ng mangkok sa'yo? May isa pa sa kaldero, nakangiting tanong ni Sandra. Nay, hindi siya makakain ng marami sa isang pagkain, huminto si Wesley, lumabas muna ako kasama si Shay. Gusto naming makita ng tatay mo si Shay, bakit mo siya pinaalis ng ganoon kabilis, sabi ni Sandra, narinig ni Shay ang mga salita, at agad na kinuha ang kamay ni Sandra ng masunurin. Tita, narinig mo ba ako noong tinawag ko si Wesley? Well, sabi mo gusto mong makita ni Wesley ang kapatid mo, umupo si Sandra sa sofa at tiningnan siya ng mapayapang mga mata, gusto mo ba si Wesley? Ibinaba ni Shay ang kanyang mga mata, medyo nalilito. Lalong naguluhan si Wesley, kung tutuusin ay nagtapat na siya sa kanyang mga magulang tungkol sa kanyang sarili at kay Shay. Ang sabi ni Wesley ay kung payag si Shay na makasama siya habang buhay niyang aalagaan si Shay. Ang mga magulang ay walang sinabi sa labas, ngunit alam niya na ang mga magulang ay talagang iniisip. Iba kasi si Shay sa mga ordinaryong babae, sa sandaling magkaroon siya ng isang espesyal na katayuan, si Wesley ay hindi nais na samantalahin siya, at makikita lamang niya ang kanyang mukha sa hinaharap. Pangalawa, mahina siya at hindi makapagbuntis at manganak ng mga bata tulad ng mga ordinaryong babae. Mahal na mahal ko si Wesley, biglang nagangat ng ulo si Shay at tumingin kay Sandra na may matatag na tono. Tita, kung ayaw mo sa akin, I will try my best to make you like me. Natigilan si Sandra pagkaraan ng ilang sandali, hindi niya napigil ang matawa, paanong hindi kita magugustuhan. Simula nung una kitang makita, gusto na kita, ang pagkagusto lang sa iyo at pagtanggap sa iyo bilang asawa ni Wesley ay dalawang magkaibang bagay. Nanay, nangako ka sa akin na hindi mo iisipin ang aking mga personal na gawain, na mula ang mga mata ni Wesley. Natatakot siyang malungkot si Shay dahil sa sinabi ng kanyang ina. Kausap ko si Shay, huwag kang humarang, sinama ng tingin ni Sandra ang anak at muling tumingin kay Shay, ibig sabihin ni tita, kung gusto mo si Wesley at gusto mong makasama si Wesley, hindi mo pwedeng i-bully si Wesley. Alam kong gusto mong makasama si Wesley dahil mabait siya sa'yo, pero naisip mo na ba, pinakikinggan ka niya sa lahat ng bagay, baka nagkamali siya? Mom, hindi ako nagkamali, hindi ako dumating, nagkamali ako, hindi napigilan ni Wesley na magsalita. Ang kabanatang ito ay ibinigay ng Infobug.com. Bisitahin ang Infobug.com para sa araw-araw na update. Sinabi ko sa iyong tumigil ka na sa pagsasalita, saway ni Sandra. Agad na tinakpan ni Wesley ang kanyang bibig, kinuha ng ama ni Wesley na si Nolan Brooke ang kanyang anak at umalis sa sala. Masayang sabi ni Sandra, Shay, naiintindihan mo ba ang sinabi ko sa'yo? Maaari mong makasama si Wesley, ngunit hindi mo maaaring hayaang madamay si Wesley. I'm just such a son, sana lang maging masaya at ligtas siya. Tita, hindi ko ibubuli si Wesley, at hindi ko hahayaang i-bully ng kapatid ko si Wesley, walang iniisip na sagot ni Shay. Tumango si Sandra na may kasiyahan, Shay, may isa pa akong hiling, hindi mo masasabi kay Wesley ang tungkol sa kahilingang ito. Nanlaki ang mata ni Shay, seryosong tumingin sa babaeng nasa harapan niya, at hinintay itong magsalita. Sabi ni Sandra, wala ka sa mabuting kalusugan, kaya hindi ka magkakaanak, pero in the future, if your physical conditions allow, umaasa pa rin ako na magkakaanak kayo ni Wesley. On the way to the hospital, nakita ni Wesley si Shay, medyo nawala si Shay, kaya hinawakan ni Wesley ang kanyang kamay at nagtanong, ano ang sinabi sa iyo ng aking ina, hinayaan ka ba niyang iwan ako? Umiling si Shay, hindi kasing sama ng iniisip mo si Auntie, napakagaling ni Auntie. Wesley, kung gayon, ano ang iniisip mo? Natatakot akong mapag-alitan ka ng kapatid ko mamaya, paano kung hindi ko siya makumbinsi? Huminga ng mahina si Shay. Huwag kang mag-alala, gusto man talaga akong pag-alitan ni Elliot, hindi niya ako papagalitan sa harap mo. Ngumiti si Wesley at sinabing, ngayon lang ako tinawag ng tatay ko sa pag-aaral at sinabi sa akin na hindi nila planong pigilan kami ng nanay ko. Well, ang iyong mga magulang ay napakabait na tao, sila ay kasing galing mo, naramdaman ni Shay kung gaano siya kaswerte na nakilala siya at na-in-love sa kanya. Pagdating sa ospital, dinala ni Shay si Wesley sa ward. Nagpapahinga si Elliot, nang makita silang dalawa ay agad silang inilabas ni Avery para mag-usap. Kinausap pa ni Elliot kung bakit hindi pa kayo dumating bago siya nakatulog, nagtaas ng kilay si Avery, at nagpatuloy, nagsalita siya tungkol sa inyong dalawa, at pag-uusapan niya ito pagkatapos niyang ma-discharge sa ospital, I guess hindi niya naisip kung ano ang gagawin. Kabanata 1477, well, hintayin natin hanggang sa makalabas si Elliot sa ospital, sinulya pa ni Wesley ang oras at nagtanong, Avery, bakit maagang natulog si Elliot, kumain na ba siya ng tanghalian?
Hindi pa ako kumakain, kung gusto niyang matulog, hayaan mo siyang matulog, medyo nagutom si Avery, tere kain tayo sa labas, may mga nurse at bodyguards na nagbabantay sa kanya dito, magiging okay siya. Wesley, sige, lumabas sila ng ospital at nakakita ng malapit na restaurant na nakaupo. Nang mag-order, kinuha ni Wesley ang menu, sinabi kay Shay kung ano ang bawat ulam, at tinanong siya kung ano ang gusto niyang kainin. Kinuha ni Avery ang tasa ng tubig at humigop, Brother Wesley, alam ba ng mga magulang mo kung ano ang nangyari sa inyo ni Shay? Oo, pumunta si Shay sa bahay ko ngayon, at kinausap siya ng nanay ko, tama sila, ano ang ugali ni Shay, natakot si Avery na si Shay ay mali sa pamilyang Brooke. Avery, napakabait sa akin ng tito at tita ko, aktibong sinabi ni Shay, sabi ni auntie gusto niya ako. Nakangiting alam ni Avery, mabuti yan, kung kasama ko si Shay, hindi ako susundan, magkasama ang mga magulang, naisip ni Wesley ang kanilang kinabukasan, sinabi ni Shay na gusto niyang magpalaki ng isang sanggol. Napakagaling, dapat kang bumalik sa trabaho sa ospital sa susunod, tama? Tinanong siya ni Avery tungkol sa plano niya sa trabaho. Well, medyo gusto ko ang industriyang ito, Kuya Wesley, magiging maayos na kayo ni Shay sa susunod, masaya si Avery para sa kanilang dalawa, I'm waiting for your wedding. Bahagyang namula ang pisngi ni Wesley, hintayin mong gumaling ang katawan ni Shay, formality lang ang kasal, wala akong pakialam. Ang kabanatang ito ay ibinigay ng Infobug.com. Bisitahin ang Infobug.com para sa araw-araw na update. Hindi mahalaga kung nagmamalasakit ka, kailangan mong tanungin si Shay kung nagmamalasakit siya. Nakangiting si Shay ay orihinal na kusa sa harap ni Wesley, ngunit ang sinabi ni Sandra kay Shay kaninang umaga, naalala ni Shay sa kanyang puso. Hindi hinayaan ni Shay na mali si Wesley, kailangan niyang makinig sa mga opinyon ni Wesley at mas naramdaman ang sikolohiya ni Wesley. Nakinig ako kay Wesley, nahihiyang sabi ni Shay. Kuya Wesley, Shay kasi sabi mo wala kang pakialam sa kasal, kaya nahihiya akong sabihin na gusto ko ng kasal. Pagsusuri ni Avery, kung takot ka sa gulo, hindi mo kailangang magkaroon ng engranding kasal, maaari kang pumunta sa resort upang magdaos ng isang maliit at katamtamang laki ng kasal, may sense of ceremony pa naman once in a lifetime lang naman. Tumango si Wesley, pagkalabas ni Elliot sa ospital, kakausapin ko muna siya, kung sakaling hindi siya sumang-ayon, huwag kang mag-alala matalas ang bibig at maganda ang puso ni Elliot, at nasabi na ni Shay sa kanya na gusto ka niyang pakasalan, kaya imposibleng balewalain ni Elliot ang gusto ni Shay, kilalang kilala ni Avery si Elliot. Si Shay ay isang espesyal na pag-iral para sa kanya. Maaaring makipag-away si Elliot kay Avery dahil sa maraming bagay, ngunit hindi kay Shay. Pagkatapos ng tanghalian, pinakiusapan ni Avery si Wesley na ibalik si Shay para magpahinga. Medyo mahina na si Shay ngayon at nagpapagaling pa rin, kaya hindi angkop na manatili sa labas ng mahabang panahon. Matapos silang panoorin na umalis, bumalik si Avery sa ospital, lumapit sina Mike at Chad. Dinala ni Mike ang tanghalian ni Mrs. Cooper at kumakain si Elliot. Avery, bumalik ka na at magpahinga, nandito si Chad kasama si Elliot sa hapon, sabi ni Mike kay Avery, Mrs., may sipon si Cooper. Tumango si Avery, pumunta sa kama, at tinanong si Elliot, gusto mo bang pakainin kita? Nabali ang kaliwang kamay ni Elliot, bagaman hindi ito seryoso, ngunit hindi kinaya ni Avery na makitang kumakain si Elliot gamit ang isang kamay. Kabanata 1478 Avery, bumalik ka para alagaan si Robert at hayaang makapagpahinga ng mabuti si Mrs. Cooper. Ibinaba ni Elliot ang kanyang mga chopstick, kinuha ang mangkok ng sopas gamit ang kanyang kaliwang kamay, at ipinakita sa kanya na masarap kumain mag-isa. Si Elliot ay may comminuted fracture sa kanyang kaliwang kamay at nagpapahinga ng higit sa 1 linggo, at dapat ay maayos na ngayon. Tapos babalik muna ako, tawagan mo ako kung meron ka, tumagilid si Avery, hinalikan siya sa noo, at mabilis na lumabas ng ward, natigilan si Elliot. Sinunod ni Chad ang musika, kung hindi lang nagkasakit si Mrs. Cooper, malamang na hindi na uuwi si Avery. Umupo si Mike sa tabi ng escort bed at tumingin sa lalaking tahimik na umiinom ng sopas sa kama ng ospital. Elliot, pakiramdam ko nagbago ka na, ngayon lang ako nandito, nahihiya akong sabihin, anong ibig mong sabihin? Sumulyap si Elliot sa kanya. Ngayon ako ang technical director ng Tate Industries, at ikaw ang boss ng Sterling Group, mag-usap tayo. Ipinakita sa kanya ni Mike, balita ko, generous ka noon kay Avery, pero ngayon malaki na ang share mo sa kumpanya, maayos na ang relasyon ninyong dalawa ngayon, para mamuhay ng payapa sa isa't isa, kung maghihiwalay kayong dalawa in the future, hindi mo ba gagawin ang lahat ng gusto mo? Binigyan ni Chad si Mike ng isang kindat at sinabihang tumigil na siya sa pagsasalita.
Ngunit hindi pinansin ni Mike ang kanyang mga mata at ipinagpatuloy ang pagtatanong kay Elliot. Sa tingin ko ay nagbago na ang nararamdaman mo para kay Avery. Dati mahal mo siya ng walang kondisyon, pero ngayon nagsisimula ka ng magkalkula. Mike, tumahimik ka nga. Pakiramdam ni Chad ay sobra-sobra na ang sinabi niya, kaya napag-alitan siya. Kahit na magbago ang relasyon ni na Elliot at Avery, ito ay kanilang pribadong bagay, at ang mga tagalabas ay walang karapatang makialam. Chad, dalhin mo sa abogado ang mga dokumento sa drawer. Kachat ko lang si Mike, bili ni Elliot kay Chad. Agad na pumunta si Chad sa cabinet, binuksan ang drawer, at inilabas ang lahat ng dokumento sa loob. Bago lumabas, 2 segundong tinitigan ni Chad si Mike with death eyes. Ang kabanatang ito ay ibinigay ng infobug.com. Bisitahin ang infobug. Para sa araw-araw na update, nilinis ni Mike ang kanyang lalamunan, pagkatapos ay inabot siya at itinulak siya palabas, dalhin mo ang pinto. Lumabas si Chad at sinara ang pinto, inilagay ni Elliot ang lunchbox sa maliit na mesa at inilagay sa susunod na cabinet. Pagkatapos ay dinampot niya ang bote ng tubig, binuksan ito, at humigop ng tubig. Mike, nagbago na talaga ako. Pag-amin ni Elliot, hindi na ako tulad ng dati. Nagbago ang ugali ko kay Avery. Napabuntong hininga si Mike nang marinig ang sinabi ni Elliot. Si Avery, isang tulala, hindi ba naramdaman ang pagbabago ng ugali ni Elliot? Bago umalis kanina, hinalikan pa niya si Elliot. Dapat sinampal niya ito. Halos 10 taon ko na siyang kilala. Ang ilan sa malalaki at maliliit na bagay na nangyari sa mga taong ito ay nakalimutan na, ngunit ang ilan sa mga ito ay hinding-hindi malilimutan sa buong buhay. Hindi nakatutok ang mga mata ni Elliot at malamig ang boses niya. Nakakasigurado ako na kahit nagbago ang ugali ko sa kanya, hindi nagbago ang pagmamahal ko sa kanya. Natigilan si Mike, pagpapatuloy ni Elliot, ang mga pagbabagong ginawa ko ay para lamang mas maprotektahan ang aming relasyon. As long as she loves me as always, I will never do anything to hurt her. Tanong pabalik ni Mike, paano kung hindi ka na mahal ni Avery? Kung hindi na ako mahal ni Avery, as you expected, mawawala sa kanya ang lahat. Ang Adam's apple ni Elliot ay gumulong pataas at pababa, at ang kanyang boses ay malamig, hindi lamang mawawala si Avery sa tape industries, ngunit mawawala din ang bata. Agad na naunawaan ni Mike ang ibig sabihin ni Elliot, gusto mong kontrolin siya at panatilihin siya sa iyong tabi. Elliot, maiintindihan mo yun. Mike, be-starred ka. Grabe, ang pakiramdam ay ang pagmamahal mo sa akin. Wish, paano mo siya mapipilit? Pwede mo namang sabihin sa kanya ang sinabi ko kanina, kung hindi niya matanggap, pwede na niya akong iwan ngayon. Walang pakialam na tumingin sa kanya si Elliot. Kababata 1480, syempre hindi sasabihin ni Mike kay Avery ang sinabi ni Elliot ngayon. Kung sinabi niya ito, at nakipaghiwalay siya kay Elliot, kailangan siyang talunin ni Chad. Obserbahan niya ang pagganap ni Elliot sa hinaharap. Kung balang araw ay hindi maganda ang pakikitungo ni Elliot kay Avery, hahayaan niya agad si Avery na makita ang totoong mukha ni Elliot. Si Chad ang nagmaneho ng sasakyan at ipinadala ang mga dokumento sa law firm. Kinuha ng abogado ang mga dokumento mula sa kanya at humihingi ng tawad. Chad, salamat sa iyong pagsusumikap. Balak ko sanang pumunta ng tanghali, pero nagmamadali ako. Katapos lang, ayos lang, magdadrive din ako. Hindi malayo. Iniisip ni Chad ang tungkol sa ospital, kaya umalis siya pagkatapos ng ilang magalang na salita. Ang bayolenteng ugali ni Mike, kahit sino pa siya, ay hindi alam kung paano pigilan ang sarili. Natakot si Chad na mag-away si Mike at ang amo, pasyente na ang amo, paano niya kakayanin ang paghagis ni Mike, pinaandar ni Chad ang sasakyan sa kalsada, nang makarating na siya sa ospital, tumawag ang telepono ng abogado. Chad, nasaan ka ngayon? Sa kabilang panig ng telepono, halatang takot ang boses ng abogado, maling mga dokumento ang kinuha mo. Agad na pinahinto ni Chad ang sasakyan, mali, pinakuha ako ng boss ko. Dahil iniisip niya kung magagalit ba si Mike sa amo, inilabas niya ang dokumento sa drawer at hindi binasa ang laman ng dokumento. The lawyer said in a very low voice, dala mo yung mga dokumentong hinihingi ko, pero kinuha mo rin yung mga dokumentong hindi dapat. Halika na at kunin ang mga dokumento, napagtanto ni Chad ang kabigatan ng problema. Agad siyang tumalikod at nagmaneho papunta sa law firm. Nais niyang tanungin sa telepono kung anong uri ng mga dokumento ang hindi niya dapat kunin, ngunit pagkatapos ng pag-iisip tungkol dito, hindi na siya nagtanong. Ang kabanatang ito ay ibinigay ng infobug.com, bisitahin ng infobug. Para sa araw-araw na update, si Elliot ay palaging metikuloso sa kanyang trabaho, paano siya maguguluhan sa pagkakataong ito. Kung ito ay isang dokumento na hindi nakikita ng mga tagalabas, paano ito isasama sa opisyal na dokumento?
Paanong hindi napansin ni Elliot nung kinuha niya ang mga dokumento? Nagmaneho si Chad at pinaandar ang kotse sa law firm sa pinakamabilis na bilis. Ang abogado ay nakatayo sa pintuan ng law firm, isang itinaas ang kanyang ulo. Nang makita ang sasakyan ni Chad, kinuha agad ng abogado ang document bag at naglakad papunta sa sasakyan nito. Huwag kang lalabas ng sasakyan, inilagay ko ito sa isang bag ng dokumento. Ibalik mo agad, inabot sa kanya ng abogado ang bag ng dokumento. Kinuha ni Chad ang bag ng dokumento, nag-alinlangan sandali, at pagkatapos ay nagtanong, nakita mo na ba ang nilalaman ng dokumento? Mukhang napahiya ang abogado, ito, kung sinabi kong hindi ko nakita, hindi mo rin makikita. Hindi napigilan ni Chad ang pagtawa at pag-iyak, na bahala ako sa tono mo sa telepono. Hindi naman ito nakakatakot, di ba? Ang abogado, nakakatakot. Natigilan ang ekspresyon ni Chad, kapag ibinalik mo ang file mamaya, huwag mong ibalik ang file bag. Mas mabuting ibalik ito ng buo, kung tutuusin, nakakahiya. Alam mo kung ano ang nasa loob, tapos na, sabi ng abogado na kumaway palm sa kanya, pagkalabas ni Chad ng sasakyan ay mas lalo siyang nakaramdam ng pagkabalisa, matapos imaneho ng malayo ang sasakyan, inihinto niya ang sasakyan, binuksan ang bag ng dokumento, at inilabas ang mga dokumento, nasa ospital, matapos makipag-usap kay Elliot, kinuha ni Mike ang kanyang mobile phone para maglaro, ngunit pagkatapos ng ilang laro, hindi pa bumabalik si Chad. Bakit hindi ka magpadala ng file? Halos 2 oras na, pinadala sa Mars. Dinial niya ang telepono ni Chad, balak niyang iluwa ito. Nakarating na ako sa ospital. Bumili lang ako ng prutas. Ibinaba ni Chad ang telepono pagkatapos niyang magsalita. Natigilan si Mike. Makalipas ang mga 3 minuto, pumasok si Chad sa ward na may dalang isang bag ng prutas. Maaari kang pumunta. Tinulak ni Chad si Mike palabas. Nadama ni Mike na tinanggihan at nataman ang kanyang pagpapahalaga sa sarili, hindi ako pupunta ngayon, mananatili ako dito. Kabanata 1480 Hindi nakita kailangan dito, ibinaba ni Chad ang prutas at itinulak siya palabas gamit ang 2 kamay, siya nga pala, tandaan na magdala ng pagkain sa gabi. Mike, ano bang problema mo? Sabi ko hindi ako aalis. Ayaw makipag-usap sa kanya ni Chad nang walang kaparerekon, kaya matapos siyang itulak palabas ay mabilis siyang bumalik sa ward at isinara ang pinto. Nag-away kayong dalawa, naramdaman ni Elliot na medyo banayad ang kapaligiran. Chad, siguro nagalit ka niya. Hindi. Sinulyapan ni Elliot ang mga prutas na binili niya, bakit ang dami mong binibili na prutas? Hindi mo ba gustong kumain ng mas maraming prutas para madagdagan ang mga bitamina kapag ikaw ay may sakit? Binuksan ni Chad ang bag ng prutas at kinuha ang file bag. Boss, hindi ko sinasadyang nakuha ang resulta ng paternity test mo. Nag-isip si Chad kung itatago ba niya si Elliot. Palihim niyang maibabalik sa drawer ang mga resulta ng paternity test kapag hindi pinapansin ni Elliot. Sa wakas ay nagpasya siyang magtapat, si Elliot ay hindi isang tanga, ang bagay na ito ay hindi maaaring itago sa lahat. Sinong nakakaalam nang marinig ni Elliot ang kanyang mga salita, bahagya lang siyang tumugon. Gusto kong sirain ito, ngunit hindi ito pinapayagan ni Avery. Alam ni Avery ang tungkol dito, nagulat si Chad, ano ang reaksyon niya? Ito ay ipinadala sa kanya ni Rebecca, syempre alam niya. Si Rebecca ay matagal ko nang sinabi sa kanya ang tungkol dito. Kahit galit siya, mentally prepared siya in advance. Diyos ko, itong si Rebecca ay nagdedeklara ng digmaan kay Avery. Ibinalik ni Chad ang file bag sa drawer, bisitahin ang infobag. Para sa araw-araw na update, Elliot, huwag sabihin sa publiko ang tungkol dito. Huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin sa iyo, hindi ko sasabihin kay Mike. Nahihiyang napakamot ng ulo si Chad, I think it's better to destroy it. O babawiin